Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 11 hanggang Kabanata 15. Kabanata 11. Lahat ng tatlong damit ay bagay sa iyo, honey. Gusto mo ba? Kukunin natin sila kung gusto mo. Hindi na naglakas loob ang dalawang tindera na tingnan si Jack. Nakatayo lang sila doon ng malungkot. Nang marinig ang sinabi ni Jack na mula si Selena. Medyo hindi pa siya sanay sa katagang-uni. Sa palagay ko ay masyadong mahal. Noon, nakapagpalit na ng damit si Selena. Tiningnan niya ang tatlong damit saka sumagot ng nakangiti. Ito ang pag-iisip na mahalaga. Isang damit ang magagawa, hindi na kailangan ng ganoon karami. Aminin mo na lang na mahirap ka at i-drop ang akto. Huwag mong isipin na umalis sa tindahan kung hindi ka makakabayad ngayon. Si Karen, ang mayamang babae, ay nagsimulang inisyon sila. Nang marinig ng mga tindera ang mga salitang iyon, natuwa sila. Itong tatlong kaawa-awang bloke ay kumikilos ng napakawalang galang kahit na sila ay mahirap. Tingnan natin kung paano mo ito haharapin ngayong nakilala mo ang isang mas malakas na figure. Gayunpaman, out of their expectations, ipinasa ni Jack ang tatlong damit sa tindera na sinampal niya kanina. Itong tatlo lang. Ay pakwap ang mga ito para sa akin. Pumili ka talaga. Ang kabuuan ay halos $200,000. Nagtataka ang tanong ng babae at sa wakas ay nangunang pagkaraan ng ilang sandali na nagsasabing, "Sir, dito po." Sumunod naman si Jack at naglabas ng gold card. Ang mga numero sa card ay 8 lahat. Ito, magagamit pa ito. Napakunot ang noo ng tindera, hindi makatiis sa pag-ungol. First time niyang makakita ng ganoong card. Bakit ka nagbubuga ng kalokohan? Ito ay walang password para sa mga pagbabayad sa ilalim ng $10 bilyong. Binigyan siya ni Jack ng isang naiinip na tingin pagkatapos ay marahas na kumaway kay Selena na naghihintay sa kanya. Isang malaking lagok ng hangin ang tindera. Kahit papaano, naramdaman niya pa rin na nagsisinungaling ang lalaking nasa harapan niya. Kahit na ang pinakamakapangyarihang itim na card na alam niya ay limitado lamang sa mga transaksyong walang password na wala pang $10 milyong. Samantala, sinasabi sa kanya ng taong ito na pinapayagan ng kanyang card ang mga transaksyong walang password na wala pang $10 bilyon. Kung hindi yun kasinungalingan, ano? Gayunpaman, sinubukan niya ang kanyang makakaya upang ngumiti at pinatakbo ang card sa mambabasa. Nakakagulat, ang transaksyon ay naging matagumpay kaagad. Oh my God, nagsasabi siya ng totoo. Napalunok ang magandang tindera. Kahit na iyon ay isang kasinungalingan, ang card ay may kakayahang mga transaksyon na walang password para sa halagang iyon. Ang pagkakakilanlan ng taong ito ay tiyak na pambihira. Bukod dito, ang ganitong uri ng customer ay tiyak na maituturing na VIP sa gitna ng VIP sa mga bangko. "Sir, dito na po kayo. Please come again." Bihira lang silang makakilala ng ganoong kay-amen na customer. Pagalang na ibinalik ng magandang tindera ang card pabalik kay Jack at bahagyang yumuko. Sinusubukang pakalmayan siya. "Anong mali? Hindi mo ba kami ikinahihiya dahil sa pagiging mahirap? Inihiling mo ba na bumalik kami?" Malamig na ngumiti si Jack habang kinukuha ang kanyang card. Ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Hindi ko inaasahan na magiging low profile ka. Nakangiting sumagot ang magandang tindera at saka idinagdag. "Kung bumibili ka ng katulad dito araw-araw, wala akong pakialam na masampal ka ulit." Pagkatapos ng lahat, ang tatlong damit na iyon ay nagbigay sa kanila ng isang magandang komisyon, lalo na ang nagkakahalaga ng higit sa $100,000. Karamihan sa mga tao ay hindi kayang bayaran ito. Hindi mapakali si Jack sa kanya. Lumapit siya kay Selena at Johan. "Tara na. Mamimili tayo sa ibang lugar at tignan natin kung may nababagay sa iyo." "Seryoso ka? Ikaw ba talaga nagsettle ng bill?"
Nakatayo si Karen sa harap ng pinto at naghihintay na turuan si Jack ng leksyon. Nang makita niya ang tindera na sinasamahan si Jack palabas ng masaya, siya ay nabigla. Bagamat hindi siya nagkukulang sa yaman, mararamdaman pa rin niya ang sakit kung gumastos siya ng $200,000 sa isang pagkakataon. Bukod dito, nagbitaw siya ng mga masasakit na salita. Ang mabuting aso ay hindi humaharang sa daan. Tumabi ka. Malamig na sambit ni Jack habang nakarating sa pinto at nakatitig sa mga bodyguard na iyon. Brad, bastos ka talaga. Ang pinuno ng mga bodyguard ay lumala. Umakbang siya pasulong at sinuntok sa mukha ni Jack. Gayunpaman, pinalipad siya sa susunod na sandali na mabigat na bumagsak sa sahig. Ito. Natigilan ng iba pang mga bodyguard. Ang Brad na ito ay tila isang mahusay na manlalaban. Anong ginagawa mo nakatayo dyan? Kunin mo siya. Damn it, how dare he hit my men? Nilalapastangan lang ako niyan, Karen. Pinitik ni Karen ang kanyang mga daliri at tumahol sa kanyang mga utos. Nang makita niya yon, galit na galit siya. Sa kasamaang palad, sa susunod na sandali ay hindi siya nakaimik. Ang kanyang medyo may kakayahan ng mga bodyguard na dumaan sa espesyal na pagsasanay ay lahat ay nakahandusay sa sahig, hindi man lang mahawakan ang kanyang damit. Karen, gusto mo bang subukan? Malamig na tinitigan ni Jack si Karen na kinurot ang daliri nito ng mapanghanyayahan sa kanya. Ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Kapatid, nakikita ko na ikaw ay isang mahusay na manlalaban. Bakit hindi mo ako maging bodyguard? Babayaran kita. Awkward na ngumiti si Karen. Kung ang kanyang mga bodyguard ay hindi katugma kay Jack, ano ang magagawa niya, isang mahinang batang babae? Malamang mamamatay siya sa isang sipa. Maging bodyguard mo. Masyado kang nagpapahalaga sa sarili mo. Para kay Jack, biro ang alok na iyon. Siya ang Supreme Warrior, Master ng 9 Gods of War, at ang kanyang hindi mabilang na mga kontribusyon sa digmaan. Bumabagsak ng sapat upang maging bodyguard ng isang tao. Anak, alis na tayo. Natakot si Joanne. Ito ang unang pagkakataon na nakasaksi siya ng ganoong eksena. Gayunpaman, talagang kamangha-mangha ang lakas ng kanyang sariling anak. Ang grupong tulad niyan ay hindi niya katugma. Tara na. Ma, mabagay sa iyo ang mga damit sa tindahan na iyon. Huwag kang mag-abala. Gumastos ka na ng napakaraming pera. Huwag mong ubusin lahat ng reward mo. Ayos lang ma, may gustong bilhan ng damit ang anak mo. Hindi ba iyon ang tamang gawin? Ilang sandali pa ay nakatanggap ng tawag si Selena. Pagkasagot nito, naging sobrang pangit ng ekspresyon niya. Anong problema, honey? Nang makita yon, agad na nagtanong si Jack. Nabugbog mo ba si Ivan Taylor? Malamig ang ekspresyon ni Selena. Bago pa makapagpaliwanag si Jack, galit na saway niya. Bakit ang hilig mong makipag-away? Oo, kahanga-hanga ka. Pagkatapos ng ilang taon na pagiging sundalo, napakalakas mo na, tama ba? Bubugbugin mo lang kung sino man ang maka-offend sa'yo, di ba? Jack, tingnan mo. Ang Ivan na iyon ay isang taong hindi natin kayang masaktan. Napaka-petty niya. Ngayong nasaktan mo siya, hindi na tayo mamumuhay ng payapa sa hinaharap. Napabuntong hininga si Joanne. Si Ivan ang pangunahing dahilan ng pagiging unemployed ni Selena all this while. Sa ngayon, siya ang direktor ng Taylor Group. Hanggat nagpapadala siya ng isang salita sa merkado, sino ang maglalakas loob na mangakit ng gulo sa pamamagitan ng pagkuha kay Selena? Pero deserve niya talaga. Kung hindi dahil sa pagkakakilanlan niya bilang miyembro ng pamilya Taylor at pinsan ni Selena, matagal na siyang patay. Si Jack ay naging walang ekspresyon pagkatapos ay sinabi, "Ang bastard na iyon. Pagbalik ko, hindi ko alam na kicked out ka sa pamilya Taylor." Nakilala ko si Ivan at naglakas loob siyang pilitin si Kylie na kumain ng buns at tinapakan niya. Paano ko ito matitiis? Ano? Nang marinig iyon, nagulat si Selena. Yung anak sa labas.
Sobra na talaga siya. How dare he treat Kylie ng ganyan? Pagkasabi noon, tumingin siya kay Jack, sa wakas ay napagtanto niya na mali niyang sinisi siya. Patawad. Hindi ko alam na iyon pala ang dahilan kung bakit mo siya binugbog. Gayunpaman si Lolo ay galit na galit sa sandaling ito at hiniling na kami ay magtungo. Nagmamadali na ang mga magulang ko. Iniling nila sa amin na magmadali. Ano ang dapat ikatakot? Kasalanan nila ang magsimula. Hindi ko pa nasisimulang ayusin ang usapin ng pagpapaalis nila sa inyo sa pamilya Taylor. Sumigaw si Jack pagkatapos ay sinabing Tara na. Kabanata 12. Ayusin ang usapin. Paano mo planong ayusin ito? For that matter, kasalanan ko din. At saka, lolo ko pa rin si Master Taylor. May balak ka bang bugbugin siya? Umiti ng mapait si Selena at saka sinabing, sa pagkakataong ito, sumama ka sa amin at manahimik ka na lang sa isang sulok. Pagkatapos ng maraming taon, dapat ay bumuti na si Lolo. Marahil ang ilang magagandang salita ay makapigil sa kanila na ituloy ang bagay na ito. Sige, I'll try my best to follow your instructions at iwasang umarte. Kung hindi, magrereklamo ka na masyado akong marahas. Mapait na tumawa si Jack. Gusto niyang makita mismo kung paano siya pakikitunguhan ng mga tao mula sa pamilya Taylor nang hindi alam ang kanyang pagkakakilanlan. Higit pa rito, ang dahilan kung bakit siya bumalik sa pagkakataong ito ay hindi para maging Supreme Warrior. Nais lamang niyang mapayapang samahan ang kanyang babae at alagaan ang kanyang ina, mamuhay ng maginhawa. Sumakay ng taxi, mabilis na nakarating ang grupo ng tatlo sa gate ng Taylor residence. Bastos talaga ang brat na iyon para tamaan si Young Master Taylor. Hindi ba niya alam na si Young Master Taylor ay napakaliit? Tama iyan. Natatakot ako na hindi ito magtatapos ng maayos. Isa lang siyang sundalo, mabahong live-in-in-law. Dapat niyang isaalang-alang ang kanyang sariling pagkakakilanlan. Narinig nila ang tahimik na palitan ng dalawang gwardya sa gate pagkababa nila ng sasakyan. Gayunpaman nang mapansin ng mga tanod ang kanilang pagdating, agad silang tumahimik. Pumiti ang isa sa kanila. Miss Selena, bumalik ka na. Ipapaalam namin kaagad kay Master at Old Master. Hindi na kailangan. Mag-isa tayong pupunta. Tahimik na tumingin si Selena sa gate na may komplikadong damdamin. Marami siyang magagandang alaala ng kanyang pagkabata dito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos lumaki, ang pamilya Taylor ay napuno ng napakaraming intriga sa politika. Para sa kanya, ang mas malaking sorpresa ay ang katotohanan na siya ay, balang araw, ay mapapaalis sa lugar na ito. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, dahan-dahang pumasok ang tatlo. Nang makarating sila sa gate ng Old Master's Villa, naririnig na nila ang mga boses ng diskusyon na nagmumula sa loob. Sobra naman yang Jack na yan. Sino sa tingin niya para saktan si Ivan? Tama iyan. Siya ay isang sundalo lamang ng ilang taon. Sa tingin niya ba ay big shot na siya ngayon? Paano mag-transform ang isang Maya bilang isang Phoenix? Higit sa lahat, si Ivan ay nagdurusa sa mga bali ng buto. Nabalitaan kong binugbog siya hanggang sa nawala ng malay. Ang ilang mga kamag-anak ng pamilya Taylor ay nagkakaroon ng mainit na talakayan na para bang si Jack ay isang nahatulang makasalanan. Oo, tama iyan. Mali ang batang iyon. Galit na galit ako. Papasok pa lang si Selena ay narinig na ang boses ni Fiona. Agad na kumunot ang noo ni Selena. Kuminto sa ere ang nakalahad niyang kamay. Sa sandaling iyon, narinig muli ang boses ni Fiona. Maaaring hindi mo alam ito, ngunit kaninang araw talagang sinampal niya si Ken Clark, ang young master ng pamilya Clark, at naging sanhi ng pagkawala ng 3 ngipin. Young Master Clark. Yung young Master Clark na gusto mo si Selena all this while. Hinanap ka niya. Hindi maiwasang magtanong ni Old Master Taylor. Alam ko, di ba? Naisip niya
niyang tiyak na patay na si Jack at umaasa siyang hiwalayan ni Selena si Jack para mapang-asawa niya si Selena. Bukod dito, binanggit din niya na wala siyang pakialam sa insidente ni Kylie. Sino ang makakaalam na biglang babalik si Jack sa oras na iyon? Lalong nabalisa si Fiona sa paglipas ng panahon. Sa pagkakataong ito, natatakot akong hindi ito pabayaan ng pamilya Clark ng ganoon kadali. Hindi nakatiis na makinig si Selena, dumiretso sa pintuan kasama sina Jack at Joanne. Ma, hindi ko tatanggapin ang proposal ni Ken. Fake gentleman siya. Sa tingin mo ba magiging mabait siya sa akin pagkatapos magpakasal? Sa oras na iyon, hindi ko alam kung gaano karaming frustration ang kailangan kong pagdaanan. Selena, sa wakas nakabalik ka na. Kung hindi mo ako bibigyan ng tamang resolusyon para sa usapin ngayon, hindi ko ito pababayaan. Nang makita ang pagdating ni Jack at Selena, galit na tumingin sa kanila si Ivan na nakabenda ang isang kamay habang nakadilat ang mga mata. Ivan, wala ka bang kasalanan? Pinakain mo si Kylie ng mga tinapay na inihagis mo sa sahig at natapakan. Sa palagay mo ba ay matitiis ni Jack bilang isang ama iyon? Nagdilim ang ekspresyon ni Selena pagkatapos ay tumingin kay Old Master Taylor at sinabing, Lolo, hindi masisisi si Jack sa bagay na ito. Sobra na talaga si Ivan. Ivan, ganun ba? Si Old Master Taylor ay hindi isang hindi makatwirang tao. Tumingin siya kay Ivan at dahan-daang nagtanong. Kagad namang gumanti si Ivan. Paano ba iyon posible? Nagbibiro lang ako at nagkataon namang nakita ito ni Jack. Sino ang nakakaalam na kikilos siya nang hindi man lang sinasabi? Pinilit pa niya akong kainin ang buwan na iyon. Ivan Taylor, kung patuloy kang magbubuga ng kalokohan, babaliin ko ang kabilang braso mo. Sa tabi niya, hindi na kinaya ni Jack na panoorin ito. Malinaw na nagsisinungaling si Ivan. Nang marinig ang mga salitang iyon, napaatras ng ilang hakbang si Ivan. Halata namang natakot siya. Gayunpaman, sa pag-alala na sila ay nasa Taylor residence at si Jack ay isang live-in na manugang, malamang na hindi siya maglalakas loob na gumawa ng anuman sa maraming saksi. Sa kanyang bagong tiwala sa sarili, gumawa siya ng isang hakbang pasulong. Tingnan ninyo kung gaano kawalandiya ang brat na ito. Live-in son-in-law lang siya, not even a Taylor, yet he dared to utter such words in front of everyone. Lumingon si Ivan at tumingin kay Jack. Napigilan ang mga salitang sasabihin ni Jack. Naranasan na niyang magdusa si Selena sa napakaraming taon ng paghihirap. Para sa kapakanan ni Selena, ayaw niyang gawing komplikado ang mga bagay. Isa pa, gusto lang niyang tamasahin ang mapayapang buhay. Jack, masyado kang bastos. Kung hindi dahil sa $1 milyong na ibinigay namin sa iyo, hindi kakayanin ng iyong ina ang operasyon at namatay. Hindi lamang ikaw ay walang utang na loob, ngunit ginantay mo rin ang kabaitan ng Malaysia at tinatrato mo ang aming pamilya Taylor sa ganitong paraan. Agad na sinimulan ng isa sa mga kamag-anak ng pamilya Taylor ang kanilang mga akusasyon. Tama iyan. Kung hindi dahil sa atin, nandyan pa kaya ang nanay niya? Ang isa pang matanda ay katulad na naglalagay ng hangin, kumikilos ng mataas at makapangyarihan. Sa kanilang mga mata, sina Jack at Joanne ay mga tagalabas, walang pera ng mga tao sa mababang uri. Kung hindi dahil sa ipinagbubuntis ni Selena sa bastos na anak na iyon, walang kinalaman si Jack sa kanilang pamilya Taylor. Sa sandaling iyon, napansin ng isa sa mga batang babae mula sa pamilya Taylor sa edad na 20s, si Cecilia Taylor, ang shopping bag sa kamay ni Joanne. Pinaglalaroan ba ako ng mga mata ko? Iyon lang ang Gucci. Lumakad si Cecilia at pinag-aralan ng mabuti si Joanne na nakasuot pa rin ng uniforme ng tagapaglinis. Pagkatapos ay mapangasar na sinabi, "Ninakawan mo ba o ninakaw ang mga ito?" Sa pagturo ni Cecilia, agad na napansin ng lahat ang mga shopping bag na iyon. Halatang Gucci sila. Iyon ba ay isang bagay na kaya nilang bayaran? Pinili ito ng anak ko para sa amin ni Selena.
Bagamat mahirap kami, palagi kaming marangal. Walang paraan na tayo ay magnakaw o magnanakaw. Kabanata 13. Tagalang-galang. Kung wala kang suot na damit baka maniwala lang ako. Umisi si Cecilia saka idinagdag. Dapat may kaunting damit dyan. Sa itsura nito, may binili para kay Selena, di ba? Sa palagay ko ang kabuuan ay dapat na ilang 10,000 dolyar. Komento ni Cecilia habang tinitingnan ang nilalaman. Bigla siyang nakakita ng damit at kinuha ito sa bag. Hindi pwede. Turned ito ay isang limitadong edisyon sa buong mundo. Ang damit na ito ay higit sa 100,000 dolyar. Ito ang pinakabagong modelo mula sa Gucci. Nang marinig ang mga salitang iyon, ilang tao mula sa pamilya Taylor ang nagulat. Hindi naman sa hindi nila kayang bilhin ang damit na iyon, ngunit kakaiba na kayang bilhin ito ng grupo ni Jack. Bukod dito, hindi ito ilang high-end na relo o mga piraso ng jade, ngunit isang damit lamang. Maging ang mga mula sa pamilya Taylor ay mag-iisip ng 2 beses bago gumastos ng daan-daan at libu-libong dolyar. Ibalik mo ang damit. Ayokong dumi-dumi ang kamay mo sa damit ni Selena. Nang makita niyang inilabas niya ang damit, nagdilim ang ekspresyon ni Jack habang nagbibigay ng babala. Nagulat si Cecilia pagkatapos ay ibinalik ito sa bag. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagsimula siyang ngumiti. Alam ko. Dapat ay nakabili ka ng mga peking produkto. Sock.tsk parang authentic. Muntik na akong maniwala, biglang namulat ang iba. Tama iyan. Paano nila kayang bumili ng mga bagay na may tatak na internasyonal? Anong biro? Ano pa kaya kung hindi dekalidad na imitasyon? Cecilia, walang kinalaman sa iyo ang authenticity nito, hindi ba? Ito ang regalo ng asawa ko para sa akin. Basta galing sa kanya, magugustuhan ko kahit anong authenticity. Nang marinig ang hindi kasiya siyang mga salita na sinabi niya, sarcastic na sagot ni Selena. Hindi tulad ng ilang tao, walang boyfriend sa kabila ng kanilang katandaan. Baka nagseselos ka sa akin. Ikaw. Na-trigger si Cecilia. Bagamat hindi masama ang kanyang hitsura, wala talaga siyang kasintahan. Ang sinabi ni Selena ay nagdulot ng matinding pagkabalisa sa kanya. She then sneered. Nagseselos ako sa'yo. Mayaman yan. Dapat ba akong magselos na pinalayas ka sa pamilya Taylor na parang basura? Wala akong boyfriend dahil gusto kong maghanap ng mayaman. Unlike someone, mura lang para magpakasal sa delivery boy. Sa puntong iyon, nagdagdag si Cecilia ng mas maraming makamandag na komento. At saka, walang kinangang seremonya ng kasal. Wala man lang Reg along mapapangasawa. Nakakahiya ito para sa pamilya namin ni Taylor. So what if payag ako? Wala kang pakialam. Ito ang aking sariling pagpipilian upang gawin. Mabangis na lumalaban si Selena, halos masira ang kanyang malalady persona. Oo naman. Ang ilang mga tao ay masaya sa kanilang pagkabulok, ano ang maaari nating gawin tungkol dito? Nagkibit balikat si Cecilia. Well, ang ganoong uri ng paghihirap ay isang bagay na hinding-hindi mararanasan ng babaeng ito. Tama na. Sa wakas, tahimik na umungal si Old Master Taylor. Ang Old Master ay medyo may edad na. Ngunit ang kanyang presensya ay nagpatahimik kaagad sa silid. Lumapit siya kay Jack, tinitigan siyang mabuti. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman niya na ang binatang ito ay sumailalim sa ganap na pagbabago. Nakatayo lang siya doon ay nagbigay ng aura na hindi dapat binibigyang halaga. Siya pa rin ba ang binata na nanghingi sa kanya ng $1,000,000 para gamutin ang sakit ng kanyang ina noong 5 taon na ang nakararaan? Saglit siyang nag-iisip at sa wakas ay nagsalita. Sabihin mo sa akin. Magkano ang dapat kong ibayad sa iyo para iwan si Selena na mag-isa at ihinto ang pang-aasar sa kanya? Alam na alam ng matandang guro ang pagkahumaling ni Selena sa bata. Ang pagtanggi ni Selena sa hiwalayan ay tiyak na dahil sa anak.
Gayunpaman, magagawa niya ito sa pamamagitan ng paglapit kay Jack. Nang marinig iyon, kumunot ang noo ni Selena at nag-aalalang tumingin kay Jack. Pagkatapos ng lahat sa kapangyarihan ng pera, mahirap sabihin. Bukod dito, sa kabila ng opisyal na kasal nila, halos walang nararamdaman sa pagitan nila. Natahimik si Jack. Pera. Aalagaan ko ba ang mga bagay na iyon ngayon? Higit pa rito, 5 taon na ang nakalilipas kung hindi dahil sa pagliligtas sa kanyang ina. Hindi siya mamalamos sa sino man ng $1 milyong lamang. Old Master, natatakot akong ma-disappoint ka. Si Selena ang babae ko. Para sa akin at sa aking anak, siya ay nagdusa sa 5 taong paghihirap. Imposibleng iwan ko sila. Nakangiting sagot ni Jack. Nang marinig ang mga salitang iyon, napuno ng init ang puso ni Selena. Ang nakalipas na 5 taong paghihintay ay hindi nasayang. Mabilis na naglabas ng tseke ang Old Master at pinirmahan ang kanyang pangalan pagkatapos ay ipinasa ito kay Jack. Hindi ka gusto ng aming pamilya, Taylor, bilang aming live-in in-law. Noon, nangako ka na Beck ay ng kasal ni Selena para kunin ang lugar ni Ivan sa larangan ng digmaan. I'm not killing you this time dahil sa relasyon niyo ni Selena at Kylie. Gayunpaman, kailangan mong umalis. Isulat ang anumang numero na gusto mo. Maaari mo itong i-cash sa anumang bangko sa Eastfield. Higit pa rito, maaari kong hayaan ang bagay ng pagbugbog mo kay Ivan. Masasabing mula sa pananaw ng matandang guro na kagawa na siya ng malaking kompromiso. Nang marinig iyon, galit na galit si Ivan. Mabilis siyang humakbang at sinabing, Lolo, pwede na natin siyang patayin. Nabalian niya ang braso ko. Tumahimik ka. Sinong mag-aakala na tatalikod si Old Master Taylor para sigawan siya? Ivan Taylor, sa tingin mo ba hindi ko alam kung ano ang ginawa mo ng palihim? Alam mo lang na humihina ang kalusugan ko at madalang na lumabas ng bahay, di ba? Ako, si Zeus Taylor, maaaring matanda na ngunit hindi ako bulag. Mula nang ikaw ay naging direktor, ang pagganap ng aming kumpanya ay bumababa sa nakalipas na ilang taon. Pagod na ako para suwayan ka. Pagkatapos ay idinagdag ni Old Master Taylor. Hindi ako mapakali na kunin mo si Selena dahil nagalit din ako sa kanyang panganganak sa kanya. Gayunpaman, si Kylie ay anak ni Selena. 4 na taong gulang pa lang siya. How dare you feed her with buns na tinapakan mo? Hindi ko kayang isipin ang ganoong pangyayari. Dad, regardless, hindi kayang talunin ni Jack si Ivan dahil lang doon, di ba? Higit pa rito, ito ay mga walang laman na akusasyon mula kay Jack. Sino ang nakakaalam kung nagsisinungaling siya? Si Theodore Taylor, master ng pamilya Taylor at ama ni Ivan, ay sumingit habang humakbang siya pasulong. Ganoon ba? Maglakas loob ka bang hayaan akong imbestigahan ang bagay na ito para makita kung totoong nangyari ito? Napatigil si Theodore sa sinabi ni Old Master Taylor. Pagkatapos ay idinagdag niya. Malaki ang bahagi mo sa kasalukuyang pag-uugali ni Ivan na makihalubilo sa mga kaduda at ang babaeng iyon. Siya ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga. Isa lang kaming third class na aristokratikong pamilya. Kinailangan namin ng maraming pagsisikap para makarating kami dito. Hindi ka ba natatakot na baka isang araw ay mapahamak ang pamilya natin Taylor sa kamay ng anak mo? Lolo, paano po iyon? Lumabas ako para uminom para maaliw ang mga kliyente ko. Para ito sa trabaho ko. Awkwardly laughed Ivan, then added. At saka, medyo maganda ang performance ng company namin for the past 2 months. Kailangan mong maniwala sa akin. Ngayong taon kikita tayo ng malaking tubo at sasagutin ang ating mga pagkalugi sa nakaraan. Nang marinig iyon, mas lalong gamaan ang pakiramdam ni Jack. Mukhang pinalayas ng Old Master si Selena dahil sa inis niya sa pagpapakasal ni Selena sa isang walang pangalan na tulad niya. Gayunpaman, lumipas ang 5 taon. Ang kanyang galit ay dapat halos hangopa. Isa pa, malamang na binabantayan niya ang sitwasyon ni Selena at Kylie.
Sa kabuuan, inalagaan pa rin ni Old Master Taylor ang kanyang apo. Eto, pirmahan muna. Bilang para sa numero, isulat lamang ang anumang nais mo. Sa pamamagitan niyan, tatawagan natin ito kahit na. Kabanata 14. Pagkahalong nararamdaman si Old Master Taylor. Halos matumbok ang hula ni Jack. Ang matandang guro ay isang taong lubos na nagmamalasakit sa kanyang reputasyon. Noon, pinapakasalan niya si Jack sa pamilya Taylor para maiwasang ma-enlist si Ivan. Iyon mismo ay isang bagay na nakaapekto sa reputasyon ng pamilya Taylor. Hindi niya inaasahan na darating ang mas malaking kahihiyan mamaya. Isang araw lang ikinasal si Jack kay Selena nang siya ay nagpalis na kinabukasan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nabuntis si Selena. Alam niyang nalasing si Selena ng gabing iyon. Naghinala pa siya na maaaring si Jack ang nagpilit sa sarili kay Selena. Kahit kailan ay hindi niya inaasahan na sasabihin ni Selena na voluntaryo ito. Halos atakihin siya sa puso ng bagay na iyon. Kaya naman sa sobrang galit, pinalayas niya si Selena, ang kanyang mga magulang at ang kanyang 14 na taong gulang na kapatid sa Taylor residence. Sigurado ka bang kaya kung sumulat ng kahit anong halaga? Nagulat saglit si Jack at saka nagtanong habang nakangisi. Siyempre, punan mo na lang. Nang makita kung paano talagang naantig si Jack sa pera, nagalak ang puso ni Old Master Taylor. Higit sa iba ang kagandahan ni Selena. At saka talented siya sa business matters. Basta hiwalayan niya si Jack, wala siyang problema sa paghahanap ng mayayamang kapareha. Sa katunayan, narinig niyang sinusubukan ni Young Master Clark na ligawan si Selena. Siyempre, tutuperin ng matandang guro ang kanyang mga salita. Punuin mo dali, sabi ni Fiona. Tuwang-tuwa si Fiona nang marinig ang kanilang palitan. Pabilis niyang nilapitan ang tulalang Selena. Anak, tingnan mo. I've told you na papabayaan ka niya. Nais mong panatilihin ang bata para sa kanya at maghintay ng 5 taon. 5 taong hirap ang dinanas mo pero pinili pa rin niya ang pera. Ito ay isang materialistikong mundo. Tulala na nakatayo si Selena doon. Pakiramdam niya ay nawala siya. Lahat ng mga taon na ginugol sa paghihintay, lahat ng pagdurusa sa huli. Jack, ikaw, bobo ka ba? Saan ka pa makakahanap ng napakagandang asawa? Talaga bang isinusuko mo ang iyong asawa at anak para sa pera? 5 taon ng paghihirap ang dinanas ni Selena. Lahat ng pangungutya at pangungutya na kailangan niyang tiisin. Kinailangan pa niyang mangolekta ng basura at sumuko sa paghahanap ng trabaho. Pumakbang si Joanne at tumingin kay Jack, puno ng disappointment ang mga mata nito. Hindi tayo maaaring maging walang puso. Ma, hayaan mo na siya. Ang mga mata ni Selena ay puno ng kawalan ng pag-asa at ganap na kawalan ng pag-asa. Ang 5 mahirap na taon na kanyang tiniis ay dumating sa ganoong conclusion. Kita mo, Selena, lahat ng lalaki ay walang pag-asa. Sinabi ko na sa iyo na ipalaglag mo ang bata, ngunit hindi ka nakinig. Biglang idinagdag ni Cecilia. Puntong hininga, bagaman hindi ako makahanap ng kasintahan, mas mabuti pa rin kaysa sa paghahanap mo ng hindi mapagkakatiwalaan. Naluluha ang mga mata ni Selena. Tumingin siya kay Jack, wala ng pag-asa. Nakapagdesisyon ka na ba? Napangiti si Jack. Nakapagdesisyon na ako. Pagkasabi nito, nagsimula siyang mag-scribbling sa tseke. Pagkatapos ay mabilis niyang ibinalik ang tseke. Tapos na ako. Sinabi mo sa akin na punan ito. Siyempre, tutuperin ko ang aking salita. Nang makita si Jack na pumipili ng pera, nakita ni Zeus ang isang pahiwatig ng pagkabigo. Noong una, mas iginagalang niya si Jack. Iniisip niya kung si Jack ay magpapakita ng ilang mga kakayahan at tretuhin ng maayos ang kanyang apo, iyon ay katanggap-tanggap din. Sa kasamaang palad, nabigo si Jack. Gayunpaman, natigilan siya pagkatapos niyang tingnan ang tseke.
Sa cheque, may nakasulat na string ng mga numero 999 quadrillion 999 trillion 999 billion 999 million 999,999. Sa dulo ng string ng mga numero, sinundan ito ng ellipses. Brad, niloloko mo ba ako? Nagdilim ang ekspresyon ni Zeus, naging sobrang nakakatakot. Maging si Theodore, master ng pamilyang Taylor, ay humarap upang tingnan ang cheque na bumubulalas. Brad, ano ang kahulugan nito? Sa tingin mo ito ay isang biro? Anong problema? Nagulat din si Cecilia. Nagmamadali siyang lumapit para tingnan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakit ito nagtatapos sa isang ellipses? Magkano ang pera nito? Older Master Taylor, sinabi mo sa akin na magsulat ayon sa gusto ko. Kakayanin mo ba ang figure na pinunan ko? Sa pagkakataong iyon, kumagalpak ng tawa si Jack. Lumapit siya kay Selena at hinawakan ang kamay nito na sinasabi sa seryosong tono. Naghintay ang asawa ko ng 5 buong taon para sa akin, isang delivery boy lang. Naranasan niya ang lahat ng paghihirap na iyon, ngunit sinusubukan mong sukatin ito ng pera. She's priceless, kaya hindi mo kayang bayaran ang presyong hinihingi ko. You rascal. Nakulong si Selena sa pagitan ng galit at saya. Gayunpaman, ang kanyang puso ay napuno ng kaligayahan. Ilang segundo lang ang nakalipas, naisip niyang kukunin na ni Jack ang pera at hiwalayan siya, naiwan siya at ang kanyang anak na babae. Lumalabas na hindi mabilang na siyam ang isinulat niya sa cheque na iyon at nagdagdag pa ng ellipses sa huli. Tingnan ko. Si Joan ay orihinal na medyo galit. Nang marinig ang usapan, agad niyang inabot ang cheque. Matapos tingnan, tuwang-tuwa niyang ipinasa ito kay Selena. Selena, tingnan mo. Ito ang katayuan mo sa puso ng aking anak. Napakahalaga mo. Mama, alam ko. Namula si Selena. Ang ilang taon ng paghihintay ay naging sulit. Hindi siya binaygo ng lalaking ito. How dare you toy with our Taylor family? Jack, nililigawan mo si kamatayan. Mga bantay, pilayin siya at itapon siya rito. Umakbang si Theodore at napasigaw sa galit. Away ba ito? Paumanhin, ngunit napakahusay ko na ngayon, sagot ni Jack pagkarinig nun. He then stated with a smile on his face. Sa nakalipas na 5 taon, hindi ako sigurado kung ilang bundok ang bubuo mula sa mga kaaway na napatay ko. Maraming eksperto sa kanilang hanay, ngunit lahat sila ay namatay sa aking mga kamay. Mayroong ilang beses na muntik na akong mamatay, ngunit nakaligtas ako dahil alam kong may naghihintay sa akin sa bahay. Hindi ako pwedeng mamatay. Nang sabihin ni Jack ang kanyang pahayag, nagbigay siya ng malakas na aura. Habang nakatayo siya, para siyang hari. Ngayon, ipapaalam ko sa mga naglalakas loob na kumilos laban sa akin kung ano ang pakiramdam ng gumawa ng isang malaking pagkakamali. Ano ang sinabi ko sa iyo bago dumating? Nakapagtataka, umitim ang mukha ni Selena habang sinasaway si Jack sa nakakatakot na boses. Pakiramdam niya, mula nang maging sundalo si Jack, naging mas may kakayahan na siya. Gayunpaman, masyado lang siyang nagmamayabang. Bukod dito, sila ay nasa pamilya Taylor. Isa lang siyang live-in son-in-law. Paano siya makakagawa ng aksyon laban sa mga kapamilya nito? Sa wakas ay naalala ni Jack ang pangako niya kay Selena at agad na napalitan ng nakakahiyang tawa. At nagbibiro lang ako. Gayunpaman, sumugod na ang mga bodyguard sa labas ng pinto. Labas. Nang akmang kikilos na ang mga bodyguard, mahigpit na utos ni Old Master Taylor. Nagpalitan ng tingin ang mga bodyguard saka mabilis na lumabas. Pare, pinaglalaroan tayo ng brat na ito. Hindi mo ba nakikita iyon? Labis na nadismaya si Theodore. Gayunpaman, hindi nila maaaring suwayan ang utos ng matandang guro. Bagamat siya ang Panginoon ng sambahayan na ito at ang kanyang anak ay ang direktor ng Taylor Group, ang Old Master ang tunay na namamahala. Lahat ng mahahalagang bagay ng pamilya Taylor ay kailangang dumaan sa kanya. Hindi
Hindi niya tayo pinaglalaroan. Sinabi ko nga sa kanya na punan ang gusto niya. Kaya lang hindi natin kayang bayaran ang presyong iyon. Mapait na tumawa si Old Master Taylor pagkatapos ay nagsalita. Jack, 5 taon na ito. Maraming paghihirap din ang dinanas ng apo ko. Dahil pareho kayong tunay na nagmamahalan at lumaki na si Kylie, ayos lang na hindi ko kayo pilitin na hiwalayan. Pagkasabi noon, biglang nagbago ang tono ni Old Master Taylor. Gayunpaman. Kabanata 15. Hindi pwede ito. Kinikilala ni Lolo ang pagkakakilanlan ni Jack bilang manugang ng pamilya Taylor. Nang marinig ang mga salita ng matandang guro, ang ilan sa mga miyembro ng pamilya Taylor ay may gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Dati layaw ni Lolo si Selena. Tila nabawasan ang galit ni Lolo pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Sa loob ng katawan ni Selena ay dumadaloy pa rin ang dugo ng pamilya namin ni Taylor. Tahimik na nag-iisip ang isang miyembro ng pamilya Taylor sa kanyang isipan. Lolo. Itinikom ni Selena ang kanyang mapupulang labi at naramdaman ang pagtulo ng kanyang mga luha. Alam niyang lihim siyang binabantayan ng kanyang lolo. Ang matanda ay hindi lamang nakapagpababa sa sarili nitong mga sandaling ito. Para kay Zeus Taylor, ang kanyang reputasyon ay mas mahalaga kaysa anupaman. Gayunpaman, sumimangot si Jack. Alam niyang hindi ito magiging ganoon ka-simple. Gayunpaman, ang bagay na nasaktan mo ang braso ni Ivan ay hindi malulutas ng ganoon lang. Muling nagbago ang tono ng matanda habang nagpatuloy. Kailangan mong magbayad ng kabayaran. Tama iyan. Tama si Lolo. Nabali ang braso ko. Sinabi ng doktor na ang aking braso ay tatagal ng hindi bababa sa 1 hanggang 2 buwan bago gumaling at iyon ay kasama ang pinakamahusay na gamot. Dahil sa lecture ng Old Master kanina, tahimik lang si Ivan. Ngayong ang kanyang lolo ang nagsasalita para sa kanya, agad siyang natuwa. Paano ito? Bibigyan kita ng 1 buwan, Jack. Makalipas ang 1 buwan ay nagkataon na ang aking ika-7 kaarawan. Kung makabuo ka ng $10 milyong sa 1 buwan, aaminin ko na ikaw ang manugang ng pamilya Taylor. Gayunpaman, kung nabigo kang gumawa ng pera, kailangan mong hiwalayan si Selena dahil iyon ay magpapatunay na kulang ka sa kakayahan, hindi karapat-dapat na makasama si Selena. At saka, ang kamay ni Ivan ay na-render sa ganoong estado dahil sa iyo. Kailangan mong bayaran siya ng $10 milyong. Paano na? Tinitigan ng matandang guro si Jack at makapangyarihang nagpahayag. Lolo, hindi mo ba sinasadyang pahirapan siya? Isa lang siyang delivery boy. Ngayon na siya ay isang sundalo sa loob ng 5 taon at bumalik mula sa larangan ng digmaan. Paano niya uubo ang halaga ng pera sa 1 buwan? Nag-alala si Selena nang marinig ang proposisyon. Ano ang pagkakaiba noon sa paghabol kay Jack? Ito ay ibang paraan lamang. Old Master, pwede mo bang ibaba ang halaga? Sobra na yan. Hindi man lang siya makagawa ng $1 milyong. Mas mababa sa $10 milyong. Pangit ang ekspresyon ni Joanne. Hindi niya nais na palampasin ang kanyang pagkakataon sa isang napakagandang manugang. Walang bawas. Kung hindi man lang siya makagawa ng $10 milyong, paano siya magiging karapat-dapat sa aking anak? Si Fiona ang malakas na sumingit. She then pushed on. Kung maaari siyang kumita ng 10 milyon, iyon ang maaaring maging regalo sa aking anak na babae. Pagdating ng panahon, dapat ipasa sa akin ang perang iyon. Kung hindi, hindi ko na siya makikilala bilang manugang natin. Hindi iyon gagana. Nagsalita si Ivan. Kung makakapag-produce siya ng $10 milyong, dapat ay kunin ko ito bilang kabayaran. Hindi naman pwedeng tamaan lang ako ng wala, diba? Hindi pwede. Hindi aabot sa 10 milyon ang paggagamot mo. Walang paraan na pabayaan ito ni Fiona. Siya ay nagdusa sa kahirapan sa loob ng maraming taon. Kung mayroon siyang $10 milyong, mabubuhay siya ng comfortable. Ang
Ang 10 milyon na binanggit ni Lolo ay para sa kabayaran, hindi isang regalo sa kasal. Hindi mo ba maintindihan? Masayang tumawa si Ivan. Ang kanyang mga salita ay nagawang madapa kay Fiona. Sa isang buwan, tama ba? Nag-iisip si Jack pagkatapos ay sinabi. Paano ito? Isang buwan mula ngayon sa ikapitong kaarawan ni Lolo. Babayaran ko si Ivan ng 10 milyong dolyar para sa kabayaran, magpapadala ng isa pang 10 milyon sa biyanan bilang isang regalo sa kasal, at higit pa rito. Magpadala ng 10 milyong halaga ng mga regalo sa kaarawan Lolo. Isang malaking kabuoang 30 milyong dolyar. Kung hindi ko maabot iyon, papayag akong hiwalayan si Selena. Baliw ka ba? Ganon karaming pera sa isang buwan. Hindi ka magkakaroon ng sapat kahit ipagbili mo ang sarili mo. Si Joan ay natakot. Nahulaan niya na si Jack ay dapat na itinulak sa limitasyon at nagsimulang magsalita ng walang kaparakon. Hindi ka naman magseryoso, diba? Diba sabi ko wag kang magyabang? 30 milyong dolyar. Hindi ito 3,000 dolyar. Saway din sa kanya ni Selena. Huwag kang mag-alala, mahal, dapat kong patunayan sa mga Taylor na karapat-dapat akong pakasalan ka. Kinalaw ni Jack ang kanyang kamay at hinaplos ang magandang pisngi ni Selena. Hindi ko hahayaang may maghiwalay sa akin sa iyo at sa anak natin. Naantig ang puso ni Selena. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng kumpiyansa na hindi nagsisinungaling si Jack sa kanya. Sige, maniniwala ako sa iyo, sa huli tumango si Selena. Siyempre, Jack. Kung nagawa mo ito, hindi lang kikilalanan ng pamilya Taylor ang iyong pagkakakilanlan. Maaari rin naming ipalipat sa Taylor residence ang iyong in-laws, Selena, at ang iyong buong pamilya, pati na ang iyong ina. Saglit na nag-iisip ang matanda pagkatapos ay sinabi. Sa oras na iyon, maaari na ring ipagpatuloy ni Selena ang kanyang trabaho sa Taylor Group. Sige, may deal ka. Pumayag naman agad si Jack. Brad, ang galing mo talagang magyabang. Gusto kong makita kung gaano kaiya ito para sa iyo kung hindi mo magawa ang pera noon. 2 hakbang pasulong si Ivan at pinandilatan si Jack. Naglabas si Jack ng isang stick ng sigarilyo at casual na sinindihan ito. Huminga siya ng malalim. At paano kung nagawa ko? Kung mabago ako, lalabas ako sa gate ng Taylor residence. Kung magtagumpay ako, gayon paman, kailangan mong lumuhad at humingi ng tawad kay Selena. Paano iyon tunog? Pagkatapos ng lahat sa nakalipas na 5 taon, nagawa mo ang lubos na pinsala. Sigurado. Makinig kayong lahat. Ito ay isang pangako sa pagitan ko at ng Brad na ito. Dahil gusto niyang ipahiya ang sarili niya, kaya ko nalang iobliga. Pagdating ng panahon, lahat tayo ay magpapatuto kung paano siya gumulong mula sa gate na ito hanggang sa labas. Tandaan, hindi ka lumalabas, ngunit gumulong ka. Tumawa ng malakas si Ivan. Isang himala na ang basurang ito na muling nabuhay. Gumagawa ng 30 milyong dolyar sa isang buwan. Mangarap pa. Kuya Ivan, huwag kang mag-alala, hindi kami bingi. Malinaw naming narinig. Magiging saksi mo kami. Pinag-cross ni Cecilia ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at binigyan si Jack ng mapangasar na tingin. 5 taon na. Matapos sa wakas ay bumalik at nakabili ng ilang damit para sa iyong mag-ina. Pinili mong kumuha ng ilang mga imitasyon. Ang iyong mga damit ay sumisigaw ng kahirapan. Tumanggi akong maniwala na makakagawa ka ng 30 milyong dolyar. Tama ka. Sa tingin ko alam niya na hindi siya karapat-dapat kay Selena at nagpa siya na gawin ang lahat sa kanyang bluff. Pagdating ng panahon, nakakahiya lang siyang lumabas sa Taylor residence. Tingnan mo siya. Kung maaari siyang kumita ng 30 milyong dolyar sa isang buwan. Hindi ba ako madaling magtakda ng 100 milyon bilang isang maliit na layunin? Marami sa mga miyembro ng pamilya Taylor ang nagsimulang tumawa. Medyo maraming tao ang naroroon.
Karamihan ay nagtatrabaho sila sa Taylor Group sa ilalim ng trabaho ni Ivan Taylor. Natural na nilayo nilang kumita ng pabor para sa kanya. Jack, ikaw na mismo ang nagsabi. Inihintay ko ang iyong 10 milyon bilang regalo sa kasal. Pagdating ng panahon, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Paalala ni Fiona sa kanya matapos itong pag-isipan. Fiona, nabaliw ka na ba sa pag-iisip ng pera? Sa palagay mo ba ay makakabuo siya ng ganoong halaga para sa kanyang kasunduang regalo? Ngumiti si Ivan. $10 million lang as a betrothal gift will allow me to marry Selena. Magbabayad ako ng $10 milyong. Hayaan mo siyang pakasalan ako. Kung kulang iyon, ayos lang ako sa $50 milyong. Ano ang gagawin kapag hindi ako nagkukulang sa pera? Sa sandaling iyon, pumasok ang isang lalaking matipuno ang pangangatawan habang tumatawa ng malakas, kasunod ang isang grupo ng mga bodyguard. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.